Magda sa Sunday School, and I pray nga ang message, atong subject, atong topic this morning would be mahimong panalangin ba sa matag usa. Alright, so panindog mo balik palihog, let's all stand up once again. Dunay ngan aning lalaki ba nakita siya og karatula nga naay nakabutang for sale talking dog. Mo istorya ko nga iro unya. Moto na intriga siya, nangutana rin siya dito sa tag-iya nga tinuod ni sir nga ang iro nga inyong ibaligya mo istorya. Nga na rin tag-iya nga, sir tinuod yun sir, naa ditong iro nasa likod. Suruya gani. Pila ra istorya ni adtong lalaki sa likod unya. Pagkita niya sa imong iro, relax ra kayo iro oy. Naka number 4 pang iro, bright man. Ana de yung nang lalaki nga nangutana siya sa iro, dog, mo istorya ka? Ana de yung iro nga, oo, tubag pong iro. Unya, nangutana din siya nga, okay, istorya maday ka, istoryahi ko no ko sa imong life story. Niingon de yung iro nga, ako sa una, nagtrabaho ko sa intelligence agency, gipadala ko sa lain-laing nasod kay mahimong espiya, unya, wala sila magduda na ko kay iro man ko. Unya, pagkahuman, nitrabaho din ko sa airport security. Tanang mga bag, gisimhot na ko. Unya, daghan na ko kriminal nga nadakpan. Unya, pagkahuman, ni-retire ko. Nipuyo na dahin ko diri. Nangutana din, na-impress ang lalaki. Nangutana, wow, grabe ka bright yun. Unya, nibalik siya sa tagiya, sir. Interesado kay ko paliton tong iro nga nimo nga nasa likod. Ana din tagiya nga, maayo sir. Unya, tagpila man to sir. Nangutanang lalaki. Siya nga, madana tog 500 sir. Tinga siya, unang 500 naman sir nga bright makita yung iro sir, kanang tanan mo gutong istorya niya sa imo, di mo guto na hitabo, di mo ito tinuod. Alright, so dito sa pulong sa Ginoo, 1 Peter, pagkakon di king iro. 1 Peter chapter 1 in verse number 16. Alright, open your Bible. 1 Peter chapter 1 in verse 16. Usa lang ka verse, very short verse this morning. And ato ning pamalandungan. 1 Peter 1 in verse 16. The Bible says, because it is written, be ye holy, for I am holy. Ingon ang Bible, ang Dios balaan siya. Unya isip ikaw ako anak na ka sa Ginoo karon. Are you saved this morning? Say amen. Kay anak naman ka sa Dios, gusto sa Ginoo nga magpuyo ta nga balaan at tubangan sa Dios. Yes, makasusala ta. Yes, naapata sa tong unod nun nga panglawas. Yes, every now and then makabuhat tag sayop sa kinabuhi, but gusto sa Ginoo nga awaton na to tong amahan nga balaan nga nasa langit. Amen. So mag-ampo ta, Lord, salamat kaayo Lord sa imong kaayo. Thank you Lord that you're so good to us. Thank you Lord for this wonderful morning. Thank you Lord for giving us another brand new day in our life. O God, salamat sa libre nga hangin, salamat sa libre nga kusog, salamat sa kapiskay sa panglawas. I know Lord, those things money cannot buy, Ginoo. And salamat Lord sa kalipay nga naami sa balay tigumanan. Nagpray ko Lord, tabangi taon ko Ginoo sa pagwali sa imong pulong karong kabuntagon. Lord Jesus Christ, hide me upon thy cross. Pasaylo ako Lord sa akong mga kalapasan nga wag ka malipay. Hugasi Lord akong mga kalapasan. Nagpray ko Lord that you help us to understand thy word. Lord Holy Spirit, please move in our midst this morning. Salamat Lord, in Jesus' name I pray. Amen. Thank you for standing, panglingkod mo palihog. Now, ang subject nga atong tun-an karon, ingon ang Bible, be ye holy for I am holy. Now, atong tun-an sa atong Sunday School throughout these 4 weeks, mga igsoon, let's talk about the subject separation. Okay? Separation. Another word of this kaning pulong nga separation is to set apart. So binisaya pa mga igsoon, gusto sa Ginoo nga kanabang magkinabuhi ta nga dili susama kani adto ba na separated na ka sa mga kalihukan or unsa man pang aning kanang kalibutanon nga pagkaikaw kani adto, di ba? Kay naman gikan man gyud ta nagpuyo sa kalibutan, gikan mo gyud ta nagpakasala, naglunang sa sala diha sa kalibutan unya. The moment nga midawat ka ni Jesus Christ, the moment nga naluwas ta, gusto sa Ginoo nga ma-separate na ka sa mga aktibidades nga imong gibuhat or kaniadto nga pagkaikaw, all right? Separation or to set apart, okay? So, next
next slide, palihog. Separation is one of the distinguishing features of a Bible Baptist believer. Oh, usa ni sa mga mailhan gyud nga ikaw Kristohanon, mailhan nga ikaw Bible Baptist believer kung na kinabuhi nimo ning word nga separation. Di ba? Naa kay limitasyon, do na kay anang wall, or dapat dunay dili ka kanunay ba nga mo engage sa tadautan. Mo na separation. Now, it is a subject which has to do with the way we live. Okay, kaning separation nagtudlo ni unsaon nato, no? Nagisgot ni unsaon nato pag kinabuhi isip tarong nga Kristohanon. The way we conduct ourselves as a church. And yes, it is a standard. So kung maingon kag standard, no, dapat ang standard nato kanunay malocate aning pulong sa Ginoo. Amen. Dili kaning pagsimba nimo sa Bible Baptist daghang kay maingon nga adi ko mosimba sa Baptist kay nga aning daghang kay bawal diya. Mga igsoon, wala man nagsulti ang church mismo sa kaning ang Baptist mismo, wala man na magikan ang doktrina diha. Nagikan ang doktrina diha sa pulong sa Ginoo. Amen. Mao na mga igsoon, dapat doon na tayo standard sa to ang pagkinabuhi isip Kristohanon. Amen. Dapat doon na tayo basihanan or makita sa mga tao nga mahimo kang example ba, mahimo kang panalangin. Okay? Dili kay mahimo tang kadautan sa ubang mga tao. Okay? So, nindot kining standard because these are set of rules or dapat naa kay tinguhaon nga i-follow. Di ba? So, usas standard na to kaning ngan aning ang atong pagtuo, ang ato ang pagsalig dapat kanunay naa diri sa pulong sa Ginoo. Bible Baptist ko ta, dapat naa gitay Bible ni musimba. Amen. Isa ko yung Bible, isa yung Bible, isa bi. Amen. Salamat nagdalag Bible. Ang uban challenge na ninyo mga igsoon nga every time musimba ta para makita nimo inig magbasa tag verse sa Bible kung naa ba gyud sa Biblia nang gitudlo ni pastor or gitudlo ni Brad diha sa tubangan, di ba? So mao na mga igsoon, we need to have a standard according to the Word of God, which is kining Bible. Okay? So that is separation now, number one. Atong tun-an, what is meant by separation? Unsa may buot pasabot aning separation or pagkahimulag. Okay? Gibulag na ta ba? Okay? We are being separated. What is meant? Unsa buot pasabot ni ana? Now, in order for us to understand this word nga separation, next slide, we have letter A. There are 4 words in the Bible which have the same meaning. Una, the first word there sa screen, we have there separation. And then, ikaduha, sanctification. Una, separation, gibulag ta sa Dios. Gibulag ta alang sa Dios, ngadto sa Dios. Unya, sanctification, gipakabalaan ta sa Dios. Holiness, dapat mabalaan ta. And then, nadiha ang saints, which is kita. All of these 4 words, they have the same meaning, which is to set apart. Binisaya pa, kita di ay humantaming naluwas, humantami dawat ni Jesus Christ as our personal Savior, gihimulag na ta sa Dios. Amen? Dili na ka pariha kaniadto si Kuya Rene Bertolaba nga kaniadto murag unsa ni siya sa siyang pagkadaang pagkasiya, dili na siya pariha karon. Amen? You are separated. Nakuha ninyo akong pasabot. Unya gibulag ta alang para sa Ginoo. Amen? Wa may duha ra man gid ka spiritual force nga mugamit nimo. It is either God nga nasa langit or ang yawa. Wa man na may lain kay naman. Kani adto nabilong ta sa devil's family. Nakuha ba na ninyo? Ye are of your father the devils. Ingon ng John 8:44, di ba? Nga ang atong amahan kani adto moong yawa. And then praise God, nadawat nimo si Jesus Christ. Ako nadawat ako Jesus Christ November 14, 2004. At that time, at that Sunday morning, ning simba ko sa Bible Baptist, and then nagwali among Sunday school teacher, and then nidawat ko si Jesus Christ as my Savior. That day, nagsugod nga naglihok ang Ginoo. That day,
Giseparate ko sa Ginoo sa kalibutan para sa iyahang kahimayaan. Amen? Ikaw usab, mga igsoon, timan-i ang adlaw nga diin nadawat nimo si Jesus Christ as your Savior. Alright? Now, mauna ang kahulugan sa separation. Now, next slide. When we say that God is holy, balaan bang Diyos? Amen? Yes. That means He is set apart from all His creation in righteousness. So kung mutuo ka nga ang Diyos balaan, but pasabot ana, siya, He is set apart, no? Nihimulag siya from all His creation. Dili ta Dios, no? Ikaw gako paminaw mga ison, ikaw gako dili ta Ginoo nga walay sala. Kita makasala, ang Dios walay sala. O dili siya pariha, dili ang Dios minugna sa hunahuna sa tao. No, ang uban ingon sila nga ang Dios hinimo raman po ng Dios. O dili hinimo ang Dios. Ang Dios mo ay naghimo sa tanang butang, amen? Nakuha ninyo mga igsoon? So, God is holy. So that means He is set apart from all His creation. Now, number 2. When we say the Bible is holy, ang Bible ba balaan dili? Amen? Amen. Kung balaan siya, this Bible nga naa sa mong kamot karon, this book is set apart from all other books in the world. Yes, you can attain kanang knowledge, nindot ng mga ubang mga libro sa eskwelahan, makita nimo daghan king libro sa kalibutan. It can give you knowledge, but only the Bible can transform our lives. Amen? Ang Bible ragay pulong sa Ginoo nga makausab, dunay gahom nga makausab sa imuhang kinabuhi ug sa akong kinabuhi. Unya, paminaw, this Bible, this book is separated. Dili ini siya yano-yano lang mo na nga basaha ang imong Bible, dapat kabalo ka sa imong Bible. Amen? Dapat gitun-an nimo ang pulong sa Dios because it is not the same with other books sa kalibutan. Now, ikatulo na sa screen. We are taught to sanctify the Lord in our hearts. This means we are to set God apart from other idols. Oh, so kaniadto nagsimba ta og Dios. Kinsa may nagsimba niyo Dios dire sa una. Kita halos kita, di ba? Nagsimba ta og dili tinuod nga Dios. But sa dihang naluwas ta, we need to sanctify. Dapat igabalaan nato ang Dios dinhi sa tuang kasing-kasing. No, dapat ang Dios mahimaya sa imuhang kinabuhi. Now, that is letter A, no? Those are the 4 words in the Bible that we can learn. The separation, the word separation, sanctification, holiness, and the word saints. Kaning tanang mga pulong, kaning 4 words, they have the same meaning, that is to set apart or gihimulag ngadto alang sa Dios. Now, that is letter A. Now, letter B. Next slide. There are 2 aspects to separation in your life. Duha ka aspito in which masabtan nimo ang separated na imong life. Now, the first is positional separation. And the second is practical separation. Okay? What is positional separation, Pastor? Diha sa screen, in Christ, diha ni Kristo, ikaw gako had been set apart unto God. Amen? Kinsa may gidawat gani nimo si mong kasing-kasing, kinsa gani si Jesus Christ. Okay? Dili laing tao, dili relihiyon, dili mayong binuhatan, but si Jesus Christ. No, set apart na ka ngadto sa Ginoo sa dihang midawat ta ni Jesus Christ. Lang tawag gani in Hebrews 10 in verse number 10. Ato lang tawag ng Bible, Hebrews 10:10, by the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Walay laing ni sakripisyo sa iyang kinabuhi, walay laing tao nga mihatag sa iyang kinabuhi, gipakamatyan ta sa cross, walay lain si Ginoong Hesukristo. Iyon ang Bible, once for all. Unya ang makita raman nato sa kalibutan, matag tuig taon ang tao mangkung saman pinitin siya. Kita mo sa TV,
Kita mo sa internet nga hapit na ang ting-adlaw sa ting-penitensya, di ba? Kabantay ka. Magbunal ang tao para mapasaylo ang iyang sala. Matag tuig, yawat na lang. Mapasaylo ko sa Ginoo sa akong mga sala. Paminaw. Gi-offer ni Jesus Christ iyang body once for all. Kaisa lang, amen? Dili na kay magpalansang pa ka sa cross, pagkasakita, ilansang ka sa cross, yung bitay ka dito, mura po giawat-awat mo nimo ang sala bayagi ng mga isuon. Unya, walay laing tao nga makapasaylo si mong sala, si Ginoong Jesucristo lang. That's the reason why, lantawa in verse number 11. Is it coincidental? Wala sa ko ang kuanday, in verse number 11, lantawa gani. Hebrews 10, verse number 11. You know the Bible? And every priest standeth daily ministering. Di ba? Nagsimba, nag-minister sila. And offering oftentimes the same sacrifices. Di ba? Balik-balik lang ang musimba ka, di ba? Balik-balik lang, mauna, magluhod, mauna. Which can never take away sins. Sa una, dili ni si pagpangdaot, pero sa una, nakatry ko pangumpisal po Suod ko itong gamay king kwarto-kwarto, sulti ko sa tanang sala na ko, magampo ko og 5 ka amahan na mo, napulo ka magimaya ka, mauna, di ba? Pero, ingon ang Bible, which can never take away sins, amen? Kaya naman, walay laing makapasaylo sa imong sala, si Ginoong Jesucristo lang, amen? Nakuha ba ninyo mga igsoon? So, positional separation in Christ, I have been set apart unto God. Ikaduha, naadiha, practical separation. Now, nahimo na kang Kristohanon, anak na ka sa Diyos, kung may gusto sa Ginoo nga imong buhaton, I am to live as set apart unto God. Kumusta man ang imong kinabuhi kung ikaw na lang usa? Kumusta man ang imong Christian life, unsa may ginabuhat nimo sa dihang ikaw na lang usa, unsa may imuhang ginahuna nga isip Kristohanon ka. Ganahon na baka nga madaot ang ubang mga tao, ganahon na baka nga mahimo kang panalangin sa imuhang isig ka Kristohanon, or unsa man ang imong gibuhat isip ikaw anak na karon si Ginoo. So ingon dira, I am to live as set apart. Dapat nga dili ka pareha na kaniadto. Or basin ba nga kaniadto dili unta ka ingonana kadautan, pero karon na Kristohanon ka murag ni grabe naman noon, but pasabot, dili pa ka tinuod nga laluwas. Simba ka, naa ka diri naminaw sa pulong si Ginoo, but you are not yet saved. Mo na nga, dili ka makakinabuhi, diha nga makapahimuot, atubangan sa Dios. Pero dunay ikaduhang separation diha, that is practical separation. Dapat we need to live a life separated unto God. Okay, so that's letter B. I hope that you understand that if you're taking notes. Now, next slide, letter C. There are 2 important features to separation. Sama sa piso, sama sa coin, there are 2 sides of the coin. Alright? Now, nadiha, primero, separation unto God. We are separated para diha sa Ginoo. Nantawag gani in Romans 12 verse number 1. Ato nantawon. Romans 12 number 1. Ingon ang Bible, I beseech you, lantawan niyo sa screen, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God. Ingon ang Bible, dili acceptable unto man. Dili acceptable sa ni pastor, ni asawa sa pastor, or sa mga staff sa church, sa assistant pastor sa church, or ni bisan kinsang Kristohanon nga naglantaw ka. No, that we present our bodies a living sacrifice unto God, acceptable unto God. Amen? Mauna nga, there are separation, we are separated unto the purpose ug alang para sa Ginoo. That is Romans 12:1. And then, another side of the coin is separation from ungodliness. Mabitaw nga di na ka manigarilyo, di na ka manabako, di na ka moinom og ilimnom makahubog, di na ka usa pa nang ginabuhat nimo nga naman. Those things are ungodliness.
So dapat we need to be separated from that, mga igsoon. Dapat masabtan nimo na og dako, mga igsoon. Verse number 2, Romans 12, verse number 2, lantawa. And be not conformed to this world. The first praise, dili ta mapaghiuyon aning kalibutan na. Oh. But be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, acceptable, and perfect will of God. Well, ungodliness, makita ni mong kanang dili pagka balaan, dili pagka Diyos nun, mga igsoon. Those are the works of the world. Kalibutan. Oh. So, bantayan na to, mga igsoon. Kaya naman, grabe na karon ang yawa mulihok sa kinabuhi sa matag usa nga Kristohanon. Wala exempted ani. Even ma-pastor ka, ma-staff ka sa church, or plain member ka sa church, kitang tanan mga igsoon, magbantay ta from the works of the world, from the works of ungodliness. Maybe luwas ta, but ato ang pagkinabuhi, ang ato ang daily nga pagkinabuhi, kalibutan nun gyapon kayo. Oh, lisod kayo na mga igsoon, no? Now, number two. Next slide. What is the basis of practical separation? Unsa may mga basihan of practical separation? Now, di maglangan. Letter A. Next slide. The basis of God's nature. Oh, ang basihan sa kinaiyahan sa Dios. Unsa may kinaiya sa Dios, pastor? Ingon ang Bible in 1 Peter 1:16 sa tuang text. Be ye holy, for I am holy. Mo bitaw na nga magpuyo ta, magkinabuhi ta by God's grace, no? Pinaagi lang gyud sa tabang sa Ginoo nga magkinabuhi ta nga balaan aning kalibutan na kay naman balaan man ang Dios. Amen, nga atong gilagaran. Balaan ang Dios nga atong gisimba. O as human as we are, kung kita-kita lang dili lisod kayo ning magkinabuhi nga balaan. Pero salamat kay naman napainumduman ta nga ang kinaiyahan sa Dios, ang Dios balaan. Muna nga kita maningkamot ta pinaagi sa grasya sa Ginoo nga every day we need to fight our flesh. Every day we need to fight battle. Maglimbasog ta kay naman na kung dili ka maglimbasog basin gamiton ka siyawa nga maguba ang kinabuhi sa ubang mga tao, dili ka mahimong example sa imong mga neighborhood, dili ka mahimong example sa imong mga unbelievers nga mga silingan, mga igsoon. No, the basis of God nature unsa ang Ginoo? He is holy. Now, letter B. The basis of redemption. Next slide. The basis of redemption. Ingon ang Bible in 1 Corinthians 6 in verse number 19. 1 Corinthians chapter 6 in verse number 19. Okay, na ang Bible diha. Basa ha. Ingon ang Bible, what know ye not that your body, wa ba mo masayod nga atong lawas? Ingon ang Bible, is the temple of the Holy Ghost. Huy, human kami dawat ni Jesus Christ, ang imong lawas, ug akong lawas mga igsoon, templo na ni sa balaang Espiritu Santo. Unya nipuyo ang Holy Spirit sa imong kinabuhi, dili ra ba temporary? Permanent nga mipuyo ang Holy Spirit sa imong kinabuhi. Amen, sa dihang midawat kang Jesus Christ. Buot pasabot, every time nga makabuhat kag sala sa tago, every time nga doon na kay buhaton nga sala mga igsoon, ay ang Holy Spirit nga naa sa imong kinabuhi na unsa man, nalipay na sakitan. Kamoy tubag. Nalipay na sakitan. Nasakitan. Know ye not imong body temple sa Holy Spirit, which is in you, which ye have of God, and ye are not your own. Mo nang number 1 diha, ye are not your own. So, but pasabot, dihang midawat kang Jesus Christ, ikaw ug ako, dili na dapat kitay mag-control ni ini atong lawas. Amen? Dapat ipa-control ni mo ni, or diha sa Ginoo ni mo ni inon mo Ginoo, Lord, pwede ba nga ikaw na magdumala sa ako ang lawas, sa ako ang kinabuhi? Yes. Ganaman, human na kami dawat ni Jesus Christ. Amen? So, dili na ka imong kaugalingon. You are not your own. And then, verse number 20, timan ina, verse number 19,
templo na imong lawas sa Holy Spirit. Muna nga, bantay ta nga, no, malipay ang Ginoo sa tuong matag adlaw nga buhaton. Now, verse number 20, ingon na Bible, for ye are bought with a price. Di man niya? Ang bili, ang presyo nga gibayad para sa imong kaluwasan, dili sa lapi. Dili, bahandi aning kalibutan na. Walay value, no? Dili siya nimo maikumpara ang presyo nga naman dugo o kinabuhi ni Ginoong Hesus iyang giula sa cross. Amen? That's the price for your salvation. That's the price for my salvation. Price nga dili nimo gyud mabayran maski pag magpakamatay ka or ihatag nimo imong kinabuhi. No. Maski pag kitang tanan mamatay ta. Kitang tanang tao sa kalibutan, maski pag kitang tanang tao mamatay, di gyud yapon ta kabayad sa presyo nga naman. That price is the life of Jesus Christ, is the blood of Jesus Christ. Now, ingon diha, therefore, busa, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Muna nga dapat, tinguhaon na to nga malipay ang Ginoo sa imuhang kinabuhi. In your body, muna imuhang lawas, dili nimo ni patik-patikan, mga igsoon, amen? Dili ka tato or apil ka og gang diha, sunugon ni imuhang panit dili kay kuan ko kanang sana akro ka or sa panang ibon kuan mo sa panang ubang mga fraternity diha, brotherhoods. Wala na mga igsoon. Glorify God in your body. Amen? Para mahimaya ang Ginoo sa imuhang kinabuhi. No, that is the basis of redemption. Jesus Christ died for you and the Holy Spirit ni puyo sa imuhang kasing-kasing sa imong kinabuhi. Permanently. Mo na nga every time makasala ta dapat magkonsensya ka. Ang kuyaw na di ka magkonsensya. Ang kuyaw na ikaw pa'y isog nga nakasala ka. Di ba? Mo na yung mga igsoon, kuyaw na nga kasing-kasing. Timan na to na dapat naay konsensya sa Holy Spirit. Kung dili ganit ta magkonsensya, kuyaw na kay naman. But pasabot wala ang Holy Spirit ni puyo sa imong kinabuhi. Dili pa kaluwas. Dapat siguruhon nimo, think it 1,000 times. Luwas bagid ka ako, no? Ba siguro kung maluwas ani ba? Di ba? Now, that's letter B. Dito sa letter C. The basis of regeneration. Okay? Napa mo, okay ra mo. Amen? So we are talking about separation. Okay? So the basis of regeneration, na tao, na bag-o ba? O na brand new, ang imong na-regenerate ka. Na bag-o imong kinabuhi. 2 Corinthians 5:17, very common verse. 2 Corinthians 5:17. Therefore, in the Bible, if any man be in Christ, he is a new creature. Wow, no? Human kami dawat ni Jesus Christ. Nahimo day kami bag-ong binuhat sa Dios, no? Bag-o na ka. Amen? Si Kuya John Honrias, bag-o na. Amen? Si Mami Luz, bag-o na. Di ba? Di na ka, ayo palinla siyawa nga, maorag yapon ka. Simple lang ka, basa ka sa Bible, pero maorag yapon lagi ka. No, new creature na ka, amen? Maunay kanindot nga masabtan nimo nga, ay, dapat giday ko mo siparar. Dapat giday na ako'y kalainan. Nga naman, bag-o na kang binuhat. You are described as a new creature. And then, sumpay sa Bible, all things are passed away. Di ba? So sa una, dali ra kay ka makalibak, karon dapat di nagkalibakira. Amen? Di nagka-chismosa or unsa pa nang ginabuhat nimo. Ano man? All things, no? Karaan na to, di na ikaw to. Karon bag-o na ka by God's grace. Amen? Ano man, may dawat na ka sa Ginoo. Sa una, grabe gid kay ka mamalikas. Pero karon, di na mamalikas. Amen? Di ba? Amen? Ang kuyaw. Sa una, Pastor, grabe ko malikas, pero karon, malikas po talaga sa dapat wala na, amen?
Oh, nga naman, bag-o na kang binuhat. Oh, I hope nga nasabtan ani mo, no? The basis of regeneration. Dapat dunay kausaban sa imong kinabuhi. Check yourself. Ikaw mao ang mo check ana sa imong kaugalingon. The day nga midawat kan Jesus Christ, are you still the same? Today is March 29, 2026. Pareha pa ba gihapon ka atong kaniadto? Nga wa pa ka maluwas unya karon March 29, 2026 or lahi na ba ka karon? O di ba? Ikaw ang mo check ni ana mga igsoon. Okay? Now, dirita letter D. Dirita mo tapos letter D. Next slide. The basis of God's word. Oh, dirita naman wala tayo lang basihan, no? Sa ato ang pagkabulag padoong sa Ginoo ngadto sa Dios. Wala gyud. That is only through God's word. Now, ingon ang Bible in 2 Corinthians 6:17. It plainly commands us to come out from among them and be ye separate. O, di ba? Nagkuman ang Bible nga, come out, pahilayo, pagawas, hawa diha sa kalibutan, kay lahi na ka anak na kanako. O, yun ang Bible, 2 Corinthians 6:17. Wherefore, come out from among them and be ye separate, saith the Lord. Touch not the unclean thing and I will receive you. So, no? Mo na nga, dapat sabto nimo ikaw gako Kristohanon kung ikaw nagtrabaho ka sa nagnegosyo ka, naa ka ba nakay kanang pakighalubilo sa mga unbelievers, mga tao nga maluwas, dapat dili ka masusama ngadto nila o dili ka mag-awat-awat ngadto nila. Kung ikaw estudyante, kung imong classmate tigkating classes, ikaw Kristohanon ka anak na kasi Ginoo, dapat di ka mo kating classes, amen? Ano ba? Dapat makita ba nga lahi ka, okay? Unya mo si parargid kanila. Oh, come out from among them and be ye separate. So I hope nga ato aning tun-an next Sunday ato paning padayonon daghan pa kaini. So those are the basis of separation, practical separation, no? Letter A, the basis of God's nature, ang Dios balaan. No, letter B, the basis of redemption. No, walay laing tao nga minglukat sa imuhang sala, no, ning pasaylo sa imong sala. That is Jesus Christ. The basis of regeneration, human kami dawat, nahimo na kang bag-o, Kristohanon, bag-o nga pagka-ikaw, no? Dili na kadaan nga pagka-ikaw. Now, the basis of God's word, we need to come out from among them. Dapat dili ka makig-uyon-uyon, dili ka mubuhat, susama sa ginabuhat sa mga wala maluwas. So, karon ato ning tapuson, next Sunday, ato ning padayonon. Mag-pray ta. Lord, salamat kayo, Lord, si mong pulong. Thank you, Lord, that we had a glimpse to start sa moang lesson, Ginoo, about separation. Lord, I pray nga imong pulong, mahimong panalangin. Thank you, Lord, that you work in our midst this morning. Salamat sa imong pulong. In Jesus' name we pray. Amen. We have